sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Magandang hapon, Pilipinas. Mainit po ba sa inyong lugar? Sarap bang magtampisaw sa ilog, sa dagat? Malapit na lakay. Oo nga. Mainit natin yung mga balita ngayon. Kasing init ng presyo ng petroleum products. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocorpus, ako po si Jackie Resho. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Uy, it's Swell Day! March 31 at sa ating mga kapatid mga Muslim, Happy Eid Mubarak, Happy Eidil Fitr. Pero bukas pa ang holiday, di ba? Ayan. At narito ang headlines ng ating mga balita. Unang araw ng buwan ng Abril, sasabayan ng big time oil price increase. Wow! Megit piso mga kuya, ha? Kaya kung may full pera pa kayo na. dyan, ayan. Total, sweldo ngayon. Full tank na nyo. Ayan. Transport at progressive groups umapela kay Pangulong Bongbong Marcos na pigilan ang taas singil sa LRT1. Isa pa yan. Samantala mga Pinoy na nagugutom, mas dumami nitong buwan ng Marso. Naitala sa 27% ayon sa SWS survey. Pilipinas hindi muna mag-i-import ng karne ng baboy, baka at kalabaw sa Hungary at South Korea ayon sa Department of Agriculture. Dating Pangulong Digong Duterte may rapat umano agad na makalaya mula sa ICC ayon kay dating Senador Laila de Lima. Pagdedma ni Vice President Sara Duterte sa dami ng EJ case noong Duterte administration kinundina sa Kamara. Ayuda naman sa mga OFW sa Qatar na inaresto matapos mag-rally. Tiniyak naman ng Malacanang. Sila yung mga Pinoy pa rin. Suspect sa viral Antipolo road rage kakasuhan ng murder. PNP hindi kumbinsidong self-defense ang nangyari. Ay, ano, grabe, ha? Abay, bakit ganun? Hindi nyo pa alam na may gun ban ngayon? Nagdadala pa kayo ng baril? Talagang nilabas niya pa Sa bagay, bugbog sarado kasi siya. Pero hindi naman ganun dapat lakay. Kaya lang, huwag magdadala ng baril. Gun ban. Samantala, death toll naman sa Myanmar na naitala ang magnitude 7.7 na lindol. Naku, Diyos ko, dami nang namatay. Umabot na sa 1,700 at mayigit 3,000 ang sugatan. Samantala, number coding sa Metro Manila suspendido bukas dahil sa Eid al-Fitr ayon sa MMDA. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nako sa mga motorista, mga drivers, mga kuya, ha? Eto na, full tank na nyo dahil kasado na bukas ang oil price increase na naman. Yan ang pasalubong sa ating pagpasok ng buwan ng Abril. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, 1 peso and 40 centavos ang itatas kada litro ng gasolina.
Samantala sa presyo naman ng diesel at kerosene makuya, 1 peso and 20 centavos. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang oil price increase ay bunsod daw na inaasahang pagbabawas sa pandaigdigang supply ng langis. Epektibo na ang oil price adjustment sa karima ng mga oil companies bukas, alas 6 ng umaga. Kaya ngayong Sunday, full tank nyo na. Samantala, umapila ang transport at progressive groups kay Pangulong Marcos na ipatigil ang nakaabang taas singil sa LRT1 umpisa sa April 2. Hinamon din ni Renato Reyes Jr. ng Grupong Bayan ang Department of Transportation na magpresenta ng mga solidong katibayan para sa LRT fare increase. Simula sa Miyerkules ay tataas na ng 5 pesos ang pasahe sa LRT1. Sinabi ni Enrico Benipayo, Pangulo at CEO ng Light Rail Manila Corporation, na kailangan gawin ng hakbang upang matugunan ng mataas na operating cost, partikular ang gastusin sa kuryente. Kaya Father Renato Villanueva, ayan, most worshipful Roland Paulino, ha? Abay, full tank nyo na rin. Kuryente, pwede bang magpa-full tank ng kuryente? Pwede mag-ipon? Hindi ko lang alam, Lakay. Baka naman pwede. Tanong natin sa Meralco. Pwede sa sa solar. Ayan. Samantala, halos 27.2% na mga pamilya sa bansa ang nagsabing sila ay nakaramdam na ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Batay sa resulta ng survey ng Social Weather Stations, ang bilang ng pamilyang Pinoy na nagsabing kumakalam ang kanilang tiyan ay 6 na puntos na mataas sa 21.2% noong buwan ng Pebrero. Ito na ang pinakamataas na hunger rate simula nang maitala ang record high na 30.7% sa panahon ng COVID pandemic noong September 2020. At lumabas din sa survey na ang dami ng mga nagutom ngayong buwan ng Marso ay 7 points ang taas o percent. Ang taas sa hunger average na 20.2% noong 2024. Pinaka-apektado ng gutom ay ang mga mahirap na pamilya sa Visayas, sumunod dito sa Metro Manila, Mindanao, at ilang pang nalalabing bahagi ng Luzon. Sa iba pang balita, magpapatupad ng ang Department of Agriculture o DA ng importation ban o pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga buhay na baboy, baka at kalabaw mula Hungary at South Korea. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito'y para maiwasan ang panganib na dulot ng nakakahawang foot and mouth disease o FMD virus na itala ng World Organization for Animal Health. Ang mga kaso ng FMD sa Hungary noong March 7 at sa South Korea noong March 18. Nilinaw naman ng DA na papayagang makapasok ang ilang produkto na galing sa mga nabanggit na hayop kung ito ay negatibo sa FMD at na-produce ng February 17 sa Hungary at February 27 sa South Korea. Doon pala nanggagaling yung mga beef natin sa Kara beef. Ayan. Yung mga kapatid, mga Muslim, ayan, pagka ganitong Idil Fitr, nagkakatay sila ng kalabaw. Oo nga. Diba? Kuyang Dato Abul Kayer Makabato. Ayan. Kaso baka magmahal kasi may papatupad na importation ban nga. Oo nga, ano ha? So, siguro iba na muna. Parami tayo ng kalabaw sa Nueva Ecija. Ayan, Noble General Moises Pagaduan. At pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang pagpapatupad naman ng maximum suggested retail price sa bawang. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay dahil sa mataas na presyo ng bawang ngayon sa mga palengke. Baka may nag-hoard na naman. Ayan. Batay sa joint market inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kanina umaga, nakita nila ang 140 hanggang 150 pesos na presyo ng imported na bawang. Dami-daming bawang sa Ilocos region Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sabi ni Secretary Laurel, masyado mataas ang presyo kung
titignan ang 80 pesos per kilo na landed price ng imported garlic. Sinabi pa niya na sa pagpulong ng DA sa mga importer ng bawang para alamin kung saan nanggagaling ang problema sa presyo ng bawang. Kailangan pa ba i-memorize yan, Secretary? Ayan, mga importer, mga hoarders, mga mapagsamantalang negosyante yan. Tanong natin kay Garlic Queen. Sino po ba ang Garlic Queen? Kailangan namin ni Grace Vera Samsano yan. Ano pa naman, mahilig tayo sa bawang. Ay, yan, sa lahat sinabi ng mo. putahe natin, may bawang at sibuyas. Pagka Hindi walang mawawala. bawang, hindi masarap. Hindi masarap ang sinangag. Narito si Secretary Kiko Laurel. Garlic, kung 140 ang benta nila dito to consumers or 150 kanina, ang bili daw nung tindera nasa 110 di ba? May sabi mo ng 140 may 30 pesos siya. So alamin natin kung yung 30 pesos na yung bawat kilo, mataas ba o hindi. Malamang fair naman yun. Pero yung garlic importer, ang cost nila niyan is 80 pesos lang. Binibenta na ng 140. Imported. Kung nagde-declare sila ng tamang halaga, alam ko nag-undervalue pa yung mga yan. Diba? So baka margin lang, baka sa 40-50 pesos per kilo. No? I think that's too much. Samantalang humiling ang Teachers Dignity Coalition, Freedom from Debt Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang General Appropriations Act ng 2025. Ayon sa mga grupo, nilabag ng GAA 2025 ang batas na nag-uutas na bigyang prioridad ang edukasyon sa pambansang pondo. Ito'y matapos umabot sa 1.05 trillion pesos ang binigay na pondo para sa DPWH na higit na mas mataas sa pinagsama-samang budget para sa DepEd, CHED, TESDA at state universities and colleges na nasa 913.3 million pesos lamang. Dahil sa pagsama-sama ng mga pondong ito, lumalabas na may 50 billion pesos lamang ang budget ng education kumpara sa DPWH, isang bagay na kinikwestiyon ng mga grupo. Samantala, tiniyak ng Malacanang ang tulong pa rin sa mga Pilipino inaresto ng mga otoridad sa bansang Qatar dahil sa pagsasagawa ng political rally. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ito'y matapos sa inaresto at makulong sa Doha, Qatar ang may 20 Pinoy na sinasabing mga taga-suporta ng dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi ni Yusek Castro na noong mangyari ito ay agad na nagpadala ng labor attaché ang Embahada ng Pilipinas para tulungan ang ating mga kababayan doon. Hindi naman napabayaan ng gobyerno ito kahit dahil walang sinisino ang administrasyon, anumang kulay o kaya ay kanilang political affiliation. Narito si Yusek Claire Castro. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Ayan, mapakulay berde, mapakulay pula, mapakulay dilaw, mapakulay hangin yan. Siyempre obligasyon ng gobyerno yan. Samantala, ipinagdasal ni dating Senator Laila De Lima na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview, sinabi ng dating senadora na noong nakaraang taon pa niya inaasahan ang pag-aresto sa dating Pangulo, ngunit hindi umano siya makapaniwala ng nangyari na ito. Mixed feelings din umano si De Lima at pakiramdam niya ay kasama sa vindication niya ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Pero nalungkot umano ang dating mambabatas dahil hindi sana nakakulong ngayon sa dahig at nakialam ang International Tribunal kung inaksyonan agad ng domestic authorities ang mga nangyaring extrajudicial killings o EJ case sa bansa noon. Narito ang pahayag ni dating Senador Laila De Lima. Inihintay ko na po yan. Umaasa na po ako na talagang darating
yung araw na mag-i-issue ng warrant of arrest yung ICC. Pinagdasal ko po yan. Pero nung nangyari na, nung March 11, yung para bang hindi pa rin ako makapaniwala. Parang yung feeling ko surreal. Yung ganon. Eto na ba yun? Totoo na ba yun? Tapos, yung feeling ko mixed eh. Siyempre, ecstatic. I was happy, lalo na para doon sa mga biktima at sa mga pamilya ng mga biktima ng mga drug war killings. Si dating Senadora Laila De Lima na nakulong noong panahon ng Duterte administration. Anong masabi yan, Mr. President? Dong, sa sinasabi ni Senator De Lima, ha? Ipinagdasal palang makulong po kayo. And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. Ganon, Dong? That is a freedom of expression. Samantala, mahirapan na raw makalaya mula sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang pananaw ni dating Senador Laila De Lima. Sa panayam pa rin ng DZRH sa Damdaming Bayan kay De Lima, sinabi nito na mukhang malabo na makalabas ang dating Pangulo sa kulungan, pero hindi pa rin ito tiyak. Dahil dedication pa rin ito ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber. Maaari naman umanong maghain ng interim release o yung parang yan pala ang term, katapat ng bail ang kampo ng dating Pangulong Digong, ngunit siguradong dadan ito sa mabusising proseso. Naritong muli si dating Senador Laila De Lima. Sa pakiramdam ko malabo na ho, mahirap na. Although, alam mo, hindi naman tayo nakakasiguro. Opo. Kasi didesisyonan pa rin yan ng ICC Pre-Trial Chamber. Magkakaroon nga nung tinatawag na confirmation of charges sa September of this year. Now, I don't know kung na-file na nila yung tungkol doon sa petition or request nila for interim release. Pero, ang pagkakaalam ko po, bihira yung binibigyan ng interim release na respondent doon sa ICC. Pero Senator De Lima, mama, anong ipapadala niyo kay dating Pangulong Digong? Saging na saba o chicken sandwich? Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Samantala, hinahanap ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalan ng umano'y 30,000 na biktima ng madugong drug war ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa mga reporters sa The Hague, kinwestiyon ng Vice Presidente kung paano mapapatunayan ang systematic killings kung walang maibigay na mga pangalan. Una rito, kinwestiyon niya rin ang 181 pieces of evidence na pinisenta ng prosecution dahil hindi umano nito pinapatunayan ang libo-libong biktima noong administrasyon ng kanyang tatay. Nananatili si VP Sara sa The Netherlands mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague si ex-President Duterte sa ilalim ng warrant ng International Criminal Court. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Yung nangyaring road rage sa Antipolo City na nag-viral. Abay, ilang milyon na nanood doon. Ang dami. Lahat na ata. Buong Pilipinas na nakakita nun. Pati sa abroad, umabot na. Ha? Ayan. Abay, sinasabing self-defense ang kanyang ginawang pamaril. Pero hindi rin po kumbinsido ang Philippine National Police. Samantala, pamahalaan magpapadala ng team para tumulong sa rescue operation sa Myanmar dahil sa nangyaring malakas na lindol. At number coding sa Metro Manila, mga kuya, suspendido bukas dahil sa Idil Fitir at dahil holiday ayon sa MMDA. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik, Mayor Lenje Paulino, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Dong Roque, oras ganap na alas 4:26. Ang oras na yan ay hatid break time. Oras sa Miss Jackie O. 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
Nasa ating linya si Director Teresito Bocolcol ng FIBOLS. Alabingan natin ang update sa mga nangyayaring lindol ngayon. Director Teresito Bocolcol, sir, magandang hapon po sa inyo, Director. Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo. Ayan, kumusta po, Director? Ayan, ang sinasabi po ay kayo ba nagsabing hinug na ang ano rito sa atin? Yung posibleng the big one, Director, sir? Yes, tama po kayo. Nasa range na po tayo ng expected na paggalaw ng mag-0.2 earthquake from the West Valley Fault. Paano natin nasabi to? Kasi po, based sa pag-aaral ng PHIVOLCS, yung recurrence interval dito sa West Valley Fault would be every 400 to 600 years. Now, the last time it moved was in 1658. So if we consider the lower limit dun sa range, which is 400, that would be 2058. Now, hindi naman exactly by 2058 magkakaroon. It could be earlier or it could be later. Or it could even be dun sa upper limit natin, which is 600 years. So if that would happen, that would be 200 years from now. But of course, we have to assume the worst. We have to assume that it would happen dun sa lower limit so that we can prepare. Sabi yung Director, pwedeng mapaaga dun sa sinasabi yung 2058 ba? Ayan, oo. So ano yan, Director? Ano yung mga factors na pwedeng mapaaga yung itong the big one, malakas na lindol? Ano yung factors? Hindi po natin masasabi po yan kasi again, earthquakes are random events. But ang sinasabi lang natin is that nasa range na tayo ng expected movement ng West Valley Fault. Medyo malapit-lapit tayo sa Myanmar din, Director. Ayan, yung bang fault ika nga, wala bang connection dito sa atin? Magagalaw po ba tayo, kumbaga? Dito sa wala namang connection yun, masyadong malayo po yung Myanmar para po makaka-apekto sa fault systems natin. Nangyari lamang yan kung yung active faults are very close to each other like what happened in October 2019. Meron tayong 4 na lindol na sunod-sunod in October. And kasi that was in Cotabato, kasi magkakalapit lang yung faults natin. 5 kilometers yung pagitan ng yung mga faults natin. And may tinatawag kasi tayong stress transfer. Kapag gumalaw yung isang fault, nagre-release siya ng stress, and that stress will be absorbed by the nearby fault. But these faults, they have to be very close to each other. Yung tinatawag na ring of fire, Director Bocolcol, sir, gaano magkakalapit ang mga yan o magkakalayo? Yung Pacific Ring of Fire naman, ano yan, again, these are the countries around the Pacific Ocean na pwedeng magkakaroon ng malimit yung lindol and malimit yung volcanic eruptions. Dito naman sa Myanmar, that's not part of the Pacific Ring of Fire. Yung sa Daing Fault na nag-move noong March 28 sa Myanmar, it was produced by the motion of the Eurasian Indian Plate as it habang binangga niya yung yung Eurasian Plate. So, dalawang malalaking plates, Indian Plate and the Eurasian Plate nagbanggaan and it produced the Sagaing Fault. High-tech na tayo ng Director Bocolcol, sir. Wala bang nag-iimbento, nag-experiment kung paano para malaman natin kung kailan darating ang lindol o kaya at least yung bagyo nakikita natin, yung lindol. At wala pa bang gumagawa ng mga posible gadget? Po ba yun na ma-invent, kumbaga? Ayun, naka-invento ng gadget para ma-predict ang lindol, Director. Wala pa. Right now, it's ongoing research pa rin. And as of now, wala pang technology that can tell us exactly when an earthquake would take place, the exact date, exact time, down to the minute. Wala pong makapagsabi sa atin. Ang masasabi lang natin is magkakaroon tayo ng idea. Like what I mentioned earlier, we know that the West Valley Fault moves every 400 to 600 years. And then calculate natin when was the last time it moved, and then we will have an idea. Meron din tayong nakikitang patterns then, for example, by mga faults na we know that it's active pero wala siyang motion wala siyang malalakas na lindol for say hundreds of years, meaning nag-iipon niya ng lakas, it's storing up energy for a big release.
Kung maganap But itong... when exactly it will happen, hindi pa natin malalaman. Wala pang technology that can tell us exactly when. Kung magkaroon ng the big one na tinatawag, Dr. Bacolcol, sir, hanggang anong magnitude kaya po yan? Ang sa West Valley Fault, ang maximum magnitude would be magnitude 7.2 kasi yung magnitude natin is based yan sa haba ng fault. And the West Valley Fault is around 100 kilometers. So that's the maximum magnitude that the West Valley Fault can generate, a magnitude 7.2. But for other areas in the Philippines, meron din silang bigger ones. For example, sa Gabaldon, the Philippine Fault in Gabaldon, it's capable of generating magnitude 7.9 earthquake. Gabaldon, Ilocos Sur, sir? Gabaldon in Nueva Ecija. Gabaldon, Nueva Ecija. Ayan, oo. Okay, Director, sir. So, ano dapat natin gawin pagka lumindol ng malakas na ganyan? Ano po bang paghahanda ang dapat gawin nating mga kababayan para po dito? Lalo yung mga nasa matataas na building, Director? Okay, so since ang lindol naman ay, again, hindi natin malalaman kung kailan ito mangyayari, again, the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, we have to make sure na earthquake resilient yung mga bahay natin, yung mga gusali natin. Kahit mag-participate pa tayo sa dock cover and hold, hindi pa rin yan guarantee. Kasi sa dock cover and hold kasi, we assume na yung building natin o yung tinitirahan natin ay earthquake resilient. So, the dock cover and hold would only protect us from falling debris. But kapag buong bahay na or buong building nang mag-collapse, hindi pa rin effective yung dock cover and hold. So, first and foremost, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards, no cutting corners, we follow the building code. Ayan. May sinasabi na pagka lumindol, Director, ay tatabi daw sa biga o ay sa pader, poste? Yes, that's right. Sa mga biga or kung walang table doon sa mga areas kung saan yung sa biga ng door frame, pwede rin magstay doon. Ayan. Okay, Director Bacolcol, sir. Maraming salamat po sa inyong mga payo. Thank you and good afternoon. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, Director Teresito Bacolcol, ang director ng PHIVOLCS. Pero pong talagang malakas po ang lindol, ang pinakamabisa po dyan, sabi nila Miss Jackie, huwag kang tatulad sa building, ha? Ayan, ang gawin nilang pray. Tama. Magdasal. Samantala sa ating mga balita, standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Plano itaas sa frustrated murder ang kaso laban sa suspect sa viral road raid sa Antipolo City. Paliwanag ni Calabarzon Police Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas, hindi maidadahilan ang self-defense sa pamaril ng suspect dahil wala namang armas ang kanyang mga nakalaban. Suntukan lang naman. Sinabi ni General Lucas na ilang beses pinaputukan ng suspect ang motorcycle rider dahilan para 4 ang masugatan sa insidente. Una nang binanggit sa panayam ng DZRH ni Colonel Felipe Maragun na non-available ang frustrated homicide ang inihanda laban sa arestong suspect. Pagka homicide, available yata, murder ang hindi available. Dumepensa naman si alias Kenneth sa paggamit ng baril kahit may gun ban at sinabing umakma rin daw bumunot ang kanyang nakaalitan. Ganito ang paliwanag ni alias Kenneth. May mga encounter po kayo ng mga ganyan po. Huwag po masyadong mainit ulo yun. Tsaka huwag po kayo magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na may gano'n din pong dala yung kaaway nyo po eh. Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. So in case po ba na-trigger kayo dahil inaktakan din kayo na bubunod siya? Yes po. Kasi
Naglabas naman na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa 4 na kataong sangkot sa road rage sa Antipolo City. Kasama sa pinagpapaliwanag ng LTO Intelligence and Investigation Division, ang SUV driver na nakita sa viral video na nagpaputok ng baril sa mga motorcycle riders. Pinatawan din ng 90-day na suspension ang mga lisensya ng 4 habang isinasagawa ang investigasyon. Sa ngayon, ang driver ng SUV ay kasalukuyang ikinakaharap ang kasong multiple frustrated homicide matapos masugatan ang 3 rider maging ang babaeng live-in partner ng sospek. At pinag-aralan na rin ng Philippine National Police ang pagpapataw naman ng lifetime ban sa pagkuha ng lisensya ng baril laban sa mga lalabag sa eleksyon na gun ban. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, inaaral na nila ang implementing rules and regulations ng batas para agad makapagpalabas ng bagong policy. Parte umano inatasan ni Jal Marbil para sa nilulutong parusa ang mga abogado ng Civil Security Group ng PNP. Narito si General Marbil. Yung mga mag-violate po ng gun ban natin, talagang kailangan natin i-recommend talaga. Hindi po kumilig sa batas po natin, in fact, sa rules, tinitignan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas. Kung pwede natin gawin ng lifetime ban, yung mga tao mag-violate po ng kumilig gun ban. Ginawa naman ng Philippine National Police ng medalya ng kagalingan o Medal of Merit ang 8 pulis ng Antipolo PNP dahil sa mabilis na pag-aresto sa suspect na nag-viral sa road rage incident. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagsabit ng medalya sa seremonyang ginanap ngayong o kaninang umaga. Pinuri ni Police General Marbil ang pagresponde ng Antipolo PNP dahil nahuli kaagad ang salarin halos 1 oras lang mula nang maganap ang pamamaril na ikinasugat ng 4 na tao. Binigyang diin din nito na hindi gumamit ng dahas at hindi nagpaputok ang pambansang pulisya kahit mayroong dalang armas ang sospek. Oo nga, buti hindi nila binaril, Kaya dapat daw, chill-chill lang. Buti hindi nanlaban itong si alias Kenneth. Ayan. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Ang Malacanang talido ang kamay sa hirit na pigilan ang dagdag pasay sa LRT1. Di tanggalin yung tali sa kamay. Oo nga naman. Sino ba nagtali? Ayan. Di pa kawalan. Ayan. Gusto hiwain pa yan. Ano pa yan? Alamin natin report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Lakay, Jackie, walang magagawa ang Malacanang sa nakatakdang implementasyon ng 5 pisong taas pasahe sa Light Rail Transit o LRT1. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gustuhin man ng pamahalaan na hindi matuloy ang fare hike at ay may kontratang dapat sundin. Mas malaking problema anya ang haharapin ng commuters kung hindi sundin ang kontratang pinasok ng gobyerno sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation. Nabatid na matagal na dapat nagtaas ng pasahe ang LRT at ipinagpaliban lang ito. Narito si Yusek Castro. Tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Sa inilabas na fare matrix ng LRMC, ang stored value cards ay magkakaroon ng maximum fare na 52 pesos mula sa dating 43 pesos. Ang minimum na pasahe naman para sa single journey tickets ay magkakahalaga ng 20 pesos mula sa dating 15 pesos. Ito si Let Narciso para sa DZRH sa Pilipinas. Yes, Lakay. Ano pang ganap sa Malacanang ngayong araw ng Lunes? Anong ginawa ng Pangulong Marcos? Tahimik, Lakay. So, mayroon siyang mga private meetings. So, ayan. Okay. So, baka beauty rest ang presidente. Hindi naman siguro, Lakay, dahil ang sabi kanina actually nakatutok rin doon sa pagpapadala natin ng tulong sa Myanmar. Ayan. Di ba pwedeng tumawag sa sa Myanmar, kausapin yung doon? Yung kanyang counterpart doon? Oo, wala nang binanggit, Lakay, kung may ganoon bang nangyari, basta prioridad na makapagpadala tayo ng tulong doon. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Jackie.
Dako naman tayo sa Kamara. House Prosecution Panel nagsagawa na ng mock trial bilang paghahanda kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ang detalye ibabalita ni RH12, Miss Milky Regonan. Miss Milky. Jackie at Lagay, nagsagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sakaling magsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Itong kinumpirma ni Representative Isabel Maria Zamora ng San Juan at miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Ang kay Zamora, sa kada article of impeachment ay magpipresenta sila ng mga testigo o di naman kaya ay documentary evidence bagamat tumanggi siyang idetalye ang kanila magiging presentasyon. Sabi ni Zamora, hindi rin ikukonsidera ng House Prosecution Panel ang pagharap ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa paglilitis. Ito kasi ay nambanggitin ni VP Sara ang kanilang mga pangalan at pinagbantaan sa kanilang seguridad. Ang ebidensya ay nasa video na mag-live noon ng Vice Presidente at tinutulan na ma-detain sa kamera ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Samantala, kumpiyansa si Zamora na lalong lumalakas ang kaso ng prosecution panel lalo na sa Vice Presidente. Ito ay kaugnay ng humahabang listahan ng mga questionable mga pangalan na nakinabang sa confidential at intelligence funds ng Vice Presidente. Ako si New Gregonan, nagulat para sa DCRH. Yes, Sakay. Hindi ko ba papatawag? Nababanggit ang pangalan mo, Milky Sikoya. Ayan, di ba ikaw yun? Naku, Lakay, sa Sikoya pa lang parang wala akong maipresentang dokumento na papatunay, Lakay. Siguro kung Milky Innova, maniniwala na ako, ikaw yun. Oo. Pwede, Lakay, Milky Innova Alabang. Pwede siguro. Akala ko Milky Innova Alabang Pampano. Ayan. Paborito mo talaga si Pampano, Lakay. Oo, sarap yan. Umahaba ang listahan. Oo, so abangan natin. Dahil nag-mock trial na ang prosecution team, ibig sabihin handa na silang humarap sa impeachment trial sakaling masimulan na ito sa darating na Hulyo, base naman sa timeline ni Senate President Chis Escudero. Saan sila nagpa-practice ang ginagawa yung mock trial? Hindi nila sinasabi, Lakay, pati yung magiging kumbaga strategy nila dahil syempre hindi naman nila ibibigay lahat ng detalye at hintayin na lamang daw ang pagsisimula ng impeachment trial. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Jackie. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara. Babalikan po natin ang pang-detalye ating mga balita. Standby, Edniel Parosa, standby, Noche Kakas. Abay, bati mo natin si birthday boy. Si Justice Bong Ruiz ng Court of Appeals, yung kanyang kapitbahay, Justice Secretary Boying Remulla. At ganoon din, happy birthday din kay dating Secretary, dating Finance Secretary Benjamin The Gigolo Jokno. Ayan. Si Secretary Jokno, nagbibila na ng pera to kasi nasa monetary board ng Bangko Sentral. Ayan. Kumusta na ang love life, Secretary Ben Jokno, sir? Ayan. Kumusta si Madam? Ayan. At happy birthday din kay Colonel Boots Guevara. Kay Captain Steve Dailisan ng Aero Asia na hindi pa nagpaparamdam. Christine C, happy birthday. At ganun din kay happy birthday kay belated happy birthday ito, Attorney Rolieto Arce at si Noble Paul Hipolito ng MMDA, ang malupit na wrecking crew ng Mabuhay Shriners. At happy birthday din kay Director Ronnie Principe ng Bureau of Customs. At Kuyang Dick Tarun, happy birthday. At siyempre, binabati natin si Viv Singson, Jeff, Rabe, and Josh ng URC. Ayan, Universal Robina. Ayan, good afternoon. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Edniel. At para sa mga gustong sumali sa photo contest at manalo ng limpak-limpak na salapi, ayan, abay, sumali kayo sa Pagcor Photo Contest, ha? Na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Ala Tenco, line ng photo contest ngayong taon
na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad na lamang ng mga highways at ganoon din mga tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategory, ang conventional, mobile at drone. At 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. At bago ang mga reports, ayan, magandang hapon kay Kuyang Noble Abul Makabato. Ayan, Happy Eid al-Fitr, Happy Eid Mubarak. Ayan, maraming salamat Nobs. Ayan, at happy wedding kay Jessica De Asis at kay Mark Joseph Bakiran. Happy wedding and best wishes. Oras, Miss Jackie. 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Oras, Miss Jackie. 5 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Bilis naman oras, pwede atras mo yung orasan natin. Sandali lamang, Edniel, standby noche at bating ulan na happy birthday din to, ha? Ayan si paring Leo Calalo, happy birthday pre, ha? Binabati ka natin kasama sa Halina Lads, Acacia Lads at Anito Lads. Ayan. At happy birthday din kay Christine C. at kay Director Wilson Texon at Kuyang General Rene Calonso. Good afternoon, Kuyang Dr. Joey Laceda at Noble Doing De Asis. Sa ating mga reports, humanitarian aid contingent ng Pilipinas handa ng lumipad pa Myanmar bukas. Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay, handa na ang humanitarian aid contingent ng Pilipinas na lumipad pa Myanmar bukas sa 1 ng Abril para tumulong sa search and rescue kasunod ng killer earthquake sa lugar. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, 70 rescuers ang naaprubahang isakay sa 2 C-130 ng Philippine Air Force. Kabilang dito ang pwersa mula sa Philippine Army, Bureau of Fire, MMDA, Department of Health at pribadong sektor. Sa pulong balitan dito sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Nepomuceno na isa sa magiging misyon ng grupo ay ang hanapin o tumulong sa paghanap doon sa 4 na Pilipinong nawawala makaraan ng 7.7 magnitude na lindol. Pakinggan natin si Yusek Nepomuceno. Sa kalagayan ng ating mga hinahanap ang mga kababayan, ngayong kanina umaga, 4 yung hinahanap natin. 2 kasi doon ay talaga nandun sa mismong gumuong gusali at yung 2 naman ay unaccounted for. Sana iligtas pa sila o mailigtas pa natin. Ang detalye niyan, hinihintay din namin ng pag-uulan galing sa DMW. Kaugnay nito, ipinasilip sa media ng 525 o 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army ang mga gagamiting equipment sa search and retrieval operations. Kabilang dito itong mga hydraulic cutter, rotary rescue saw at mga kagamitang naka-specialize sa pagsuyod sa mga gumuhong istruktura. Dapat na lang pag-alalay ng team hanggang sa Abril 12. Pero sinabi ng OCD na handa rin silang magpadala ng karagdagang batch. Magsisilbi rin kasi umano itong pagsasanay sa Philippine contingent sakaling tumama ang parehong lindol dito sa Pilipinas. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala BJMP, kaisa sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr kasama ang Muslim PDL sa buong bansa. Ang detalye magmumula kay RH27 Noche Kakas. Noche. Jackie at Lakay, nakiisa ang Bureau of Jail Management and Penology sa Muslim community sa selebrasyon ng Eid al-Fitr o na minarkahan ang pagtatapos ng Ramadan sa mga pasilidad sa buong bansa. Ang Eid al-Fitr na kilala bilang Festival of Breaking the Fast ay isang makabuluhang kaganapan sa Islam na sumasagi sa kumano sa espiritual na pagbabago at pagkakaisa ng komunidad. Ayon sa datos ng BJMP, mayroong 7,453 na Muslim PDL sa kabuuan ng mga pasilidad sa bansa. Siniguro naman ng BJMP ang pagbibigay ng iftar ang hapunan sa pag-aayon sa buong buwan ng o sa buong pag-aayuno o panahon ng Ramadan. Sa Manila City Jail, male dormitory, ang 280 Muslim PDL ay may nakalaang espasyo para sa pagsamba
mo sa loob ng pasilidad. Kaparehong selebrasyon rin ang isinagawa sa Marawi City Jail at Iligan City Jail Male Dormitory. Ang BJMP umano ay nanatiling nakatuon sa pagtataguyod ng mga karapatang pangkultura at panrelihiyon ng PDL sa mga inclusive program. Arit sa 27 na tikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Abay, ang nino ng mga PDL dyan sa BJMP. Ayan, si General Right Honorable Ruel Rivera. Ayan, wala bang paampaw sa ating mga kapatid ng mga Muslim dyan na PDL, ha? Kasi ang hindi lang pala mga Chinoy, Miss Jackie, ang namimigay na ampaw, pati pala mga kapatid natin mga Muslim. Meron silang tinatawag na, although na hindi ampaw ang tawag sa kanila, pero sila, pag ganitong panahon ng Eidil Fitr, ayan, sila ay nagbibigay din ng parang pamasko, ayan, sa mga less fortunate nating mga kapatid na Moro. Ayan. Celebration din kasi ito, Lakay. So, ayun siguro yun. Parang si ating Hasmin Tamano Makabato, ayan, abay namimigay din ng ampaw yan, at saka hindi lang ampaw, may pagkain pa. Ayan. Sarap magluto si ating Hasmin. Ayan. Yan ang panggayo mo niya kay Kuyang Abul. Ayan, ganda hapon. Happy Eidil Fitr, Kuyang Agagising Lukman at Fahad Lukman. Samantala sa iba pang mga balita, matagumpay namang nailigtas na mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 12 tauhan ng nasunog na barko, cargo vessel sa may Nasugbu, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang narasyon ng BRP Boracay ang 7 crew ng MV Castfield kasama na ang kapitan nito na nagtamo ng minor injuries. Sunod namang nailigtas ng Coast Guard Substation ng Maragondon ang natitirang tauhan ng barko. Inimbesta na ngayon kung nagdulot ba ng oil spill ang nasunog na cargo vessel na may karga umanong halos 80,000 litro ng diesel. Samantala, pag-iibayuhin pa ng re-electionist Senator Pia Cayetano ang pagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan kabilang na ang mga working mothers sa bansa. Ginawa ni Cayetano ang commitment kaugnay sa huling araw ng selebrasyon ng Women's Month. Si Senator Pia ang nanguna sa pagsasabatas ng 105 days na expanded maternity leave noong 2019 dahil sa Republic Act 11210 na bigyan ng sapat na panahon ng mga nanay na maalagaan ang kanilang sanggol na mahalaga sa early childhood development. Bago na pirmahan ng batas, 60 days lamang ang leave para sa normal delivery at 78 days para sa mga nanganak ng cesarean. Batid ni Senator Pia Cayetano ang sakripisyo ng isang ina kung kaya't aktibo niyang isinulong na maging 105 days ang maternity leave. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Ang mga brothers and sis ng Taolam da Kappa Fraternity Sorority ay nagpapaabot ng taus-pusong pakiramay sa pagyaw ni Commissioner Virgilio Garciliano, ang dating commissioner ng COMELEC. At para sa ating mga brothers and sis sa TLK, mga kapans, mga brothers and sis, ang labi ni Brad Garci ay nakaburol sa St. Peter Chapel sa Cagayan de Oro City. At para sa mga medyo malapit dyan, ang libing po ni Commissioner Brad Garci ay sa April 3, araw ng Huwebes ba yun? O yun? Huwebes na kayo. Ayan, Huwebes. Ayan. April 3 ng alas 10 ng umaga. Rest in peace, Brad Commissioner Ber Garciliano. Samantala sa balitang showbiz sa Mistea.
Ryan Cayabyab balik Pilipinas na matapos maranasan ng malakas na lindol sa Thailand. Magbabalita ang Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa? Jackie at Lakay, balik Pilipinas na nga ang national artist for music na si Ryan Cayabyab mula Bangkok, Thailand. Matatandaang na-delay ang kanyang biyahe pauwi sa bansa dahil sa malakas na lindol na yumanig sa syudad. Kwento ng musician-composer sa Instagram, palabas na sila ng kanyang asawa sa isang establishment sa Bangkok nang biglang may mga taong tumutulak sa kanila at kasunod ay dumami na rin ang tao sa daan. Yun nga ay dulot ng nangyaring lindol. Sa hiwalay na post, sinabi ni Mr. C, hindi sila agad nakapasok sa kanilang kwarto sa hotel dahil na rin sa haba ng pila sa elevator. Hindi nila sila agad nakapag-book ng sasakyan papuntang airport dahil na rin sa matinding traffic matapos ang lindol. Kalakip na mga post ay pinasalamatan ni Mr. C ang hotel staff dahil sa pag-asikaso at pagtulong sa kanila para makapunta sa paliparan. Sa sumunod pang IG post, ibinahagi naman niya na ligtas na silang nakauwi sa Quezon City. Matatandaan noong Biyernes ay tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at naramdaman din sa Thailand. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. Good afternoon, Noble Junior Warden Rene Casibang. At para sa mga may mga dollars niyan, ayan ang report na ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan na Miss Jackie sa halagang 57 pesos and 21 centavos per dollar. Aba, lumalakas ang ating piso, ha? Kasi noong Biyernes 57.38. Aba, sana lumakas pa ang piso. Ayan. Pero bad news yan sa mga tumatanggap ng dollar, mga remittance. Kaya Mr. Cesar Lee, ayan, bossing, ha? Yung green box mo, yung dollar mo, tago muna dyan. Tabi mo muna. Tabi muna, sir. Ayan. At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Break time, Lakay. Ay, break time. Hapon na, Lakay, hapon na. Hapon na pala, ayan. Napaga kasi ang dating ni Kuyang Ador Andrada eh. Ayan, Kuyang Ador Andrada, ha? Ayan. Maaga masyado advance para bukas. Break time muna tayo, ha? Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Get well soon, Miss Thea Pecho Corpus. At susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board. Magaling na ba si Henry Ure? Ha? Wala pa ata. Wala pa rin si Henry Ure. Ayan, talagang dinamdam talaga yung pagkakulong kay dating Pangulong Digong, ano, ha? Ayan, hindi maka tawag yun na. Move on. Hindi maka-move on. Ayan. Si solo flight daw si Miss K. Karen Oyong. Ingat, bye-bye. Oras ganap na 5:07. This